Samantala, ikalawang araw ngayon ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Saudi. Update tayo sa balita live ni JP Soriano. JP? Connie June, magandang umaga sa inyo. Dito mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero mas maaga po dito mga kapuso sa Riyadh. It's only 6:10 ng umaga. Mas maaga po na 5 oras. At kahapon nga po sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga business leaders, matapos nga sabihin ng Pangulo, matapos niyang linawin na hindi naman niya inihinto o sinususpend ang Maharlika Investment Fund, muli niya itong inalok sa mga nakausap niyang business leaders ang Maharlika Investment Fund. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Yan ang pahayag nga ng Pangulo sa isang roundtable meeting kaharap ang Ministry of Investment ng Saudi bago ang magaganap na first ASEAN GCC Summit. Dito nga po yan sa Riyadh, Saudi Arabia. Sagot naman ng Ministry of Investment ng Saudi Arabia, interesado raw sila sa Maharlika Investment Fund. Pero habang wala pang katiyakan kung mamumuhunan nga ba talaga ang mga negosyante sa Saudi Arabia sa Maharlika Investment Fund na isinusulong ng Pangulo, ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo na Saudi Aramco nakikipag-usap na raw sa kanilang mga partner sa Pilipinas para sa isang posibleng pangmatagalang pagsusupply ng langis at iba pang petroleum products sa Pilipinas. Pag nagkataon po, madaragdagan ang malalaking gas station na nagbebenta ng petroleum products sa Pilipinas na posibleng magkaroon din ng epekto sa presyohan ng produktong petrolyo sa merkado. Sa larangan naman ng trabaho para sa mga Pinoy workers sa Saudi, asahan din daw na tataas pa ang demand ng Saudi para sa mga Filipino healthcare workers at iba pang skilled workers. Isa raw sa patunay dyan, Connie June, na seryoso ang Saudi Arabia sa pagkuha ng maraming Pilipinong manggagawa ay ang pagpirma ng Pilipinas at Saudi dito sa Riyadh ng isang kasunduan para sa isang mas malawak na skills training para sa mga Pilipinong manggagawa sa pangunguna ng ilang pribadong kumpanya. Nakapulong din ng Pangulong Marcos kagabi dito sa Riyadh si Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, ang Deputy Governor ng Riyadh. Sa kabuuan, nasa $120 million o halos 7 bilyong piso ang pangakong investment ay inaasahang maiuwi na Pangulong Marcos. Nasa 15,000 na trabaho raw ang kaakibat nito. At yan nga po muna ang latest dito, Connie at June, mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, JP Soriano. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.